Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Pati na rin siyempre sa lahat ng kapwa ko tagapakinig dito sa iyong channel. Ako po si Tirso o Isoy sa Palayaw. Narito na ako ngayon nakatira sa Alabang kasama ang aking pamilya. Gusto ko lang po ibahagi ang naging karanasan ng pamilya namin sa aswang. Ilang taon na rin ang nakalilipas mula noong maranasan namin iyon. Masasabi kong isa iyon sa pinakamatinding pinagdaanan ng aming pamilya na problema, na ang dahilan ay ang lalaking aswang at ang aroganting pinsan noon na aswang din. Para maging malinaw po sa inyo ang buong kwento, ay ilalahad ko lahat ng detalye. Taga-Leyte po kami ng aking pamilya. Ang aking mga magulang, pati kaming dalawang magkapatid, ay doon rin ipinanganak. Mahirap lang ang aming pamumuhay. Idagdag pa na hindi talaga makapag full-time sa paghahanap buhay ang aming ama dahil isa siyang pastor. Maliit pa lang din ang congregation niya noon. Ako naman ay nasa 19 na taong gulang noon. Nagtatrabaho ako bilang helper sa isang chainsaw operator, tagapasan ng makina at assistant niya sa lahat ng mga ginagawa niyang paglalagari. Meron po akong kapatid na babae. Ito ay si Mian. Noong makapagtapos ako ng high school ay hindi ako pinag-aral ng kolehiyo. Ang sabi kasi ni Papa, natulungan ko na lang daw muna siya sa paghahanap buhay para makapag-ipon kami ng igagasto sa pag-aaral ni Mian. Matalino kasi ang kapatid kong ito at mas may tsansa raw itong makapagtapos ng kolehiyo kaysa sa akin dahil ako raw ay maaaring malulong sa barkada. Lalo at kahit noong nasa high school pa lang ako ay marami na rin akong kaibigan. Sinabi ko rin na siyempre masiseryosohin ko na ang pag-aaral ng kolehiyo dahil malaking gastos na iyon. At kahit naman marami akong kaibigan noong nasa high school pa ako, hindi naman iyon barkada sa inuman. Kasakasama ko ang mga iyon sa pagsa-sideline para kumita at makatulong din ako sa gastusin namin sa bahay. Pero kahit anong paliwanag ko kina Mama at Papa, ay hindi talaga ako pinagbigyan. Saka na raw ako mag-aral kapag nakapagtapos na ng kolehiyo si Mian at nakapagtrabaho na. Dahil sa iyon ang desisyon ng mga magulang namin, kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod na lang. Habang nag-aaral si Mian sa syudad, ako naman ay halos walang pahinga sa paghahanap buhay. May mga linggong nagtatagal kami sa bundok ng 2 hanggang 3 gabi. Hindi kasi pwedeng iiwanan ang mga tinatrabaho namin sa bundok dahil marami rin ang mapagsamantala at ninanakaw ang mga lumber na ready for hakot na. Kaya kailangan matapos na muna ang paghahakot bago kami bumaba ng bundok para wala nang mawawala. Nabanggit ko nga kanina, Sir Carl, na isang pastor si Papa ko. Isa namang antingero ang kanyang nakakatandang kapatid na si Tito Marcelo. Bali manggagamot iyon sa amin, pero hindi talaga masasabing albularyo. May mga karamdaman lang na tinatanggap niya. Iyong kaya lang ng mga hawak niyang mutya at anting-anting. Lalo na iyong mga pinaglalaruan ng elemento. Isang araw noon, napadaan si Tito Marcelo sa amin. Hindi sila masyadong nag-uusap ni Papa. Dahil ang sabi ni Papa ay parang pagkonsinti raw iyon sa pagiging antingero ni Tito. Kung madalas siyang iistimahin sa bahay namin. Pero ako, wala akong pakialam sa pagiging pastor ni Papa. Para nga sa akin, ay abala lang sa hanap buhay ang pagiging pastor niya. Pwede namang mamuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos at walang inaagrabyadong tao. Hindi kailangan na maging pastor pa, lalo kung hindi naman nakakaluwag sa buhay.
Kaya kapag naroon sa amin si Tito, ay pinapatuloy ko siya pero doon lang kami sa kamalig sa likuran. Bali nakahiwalay kasi ang kusina namin. Meron na rin doong mahabang hapagkainan at lantay o iyong upuan na gawa sa kawayan. Minsan, doon kami nagtatanghalian lalo na kapag summer na mainit ang panahon. Noong dumaan si Tito Marcelo sa amin ay pinatuloy ko siya. Pero sinenyasan ko siya na sa kusina na dumiretso. May mga bisita kasi si Papa na mga kareligion din namin. Pinagkapi ko si Tito, tapos naglagay ako sa isang bayong na yari sa buri ng mga 2 kilong bigas siguro, tsaka daing na nakaplastik. Bali pa sa lubong iyon sa amin ng aming naging bisita. Marami naman iyon, kaya binigyan ko si Tito para may pang-ulam din siya. Sa bukid kasi siya nakatira at nag-iisa lang siya sa kanyang kubo. Kaya minsan doon din ako tumatambay sa kanya at natutulog. Iyon ang dahilan kaya hindi na rin bago sa akin ang tungkol sa mga kwentong aswang at kababalaghan. Pero sa pamilya ko, ayon pa kay Papa, hindi raw totoo ang mga aswang. Mga kampon lang daw iyon ng kadiliman na nag-aanyong kung ano-ano para makapanakot ng mga tao at masubukan ang pananampalataya sa Diyos. Basta't malakas lang daw ang pananampalataya sa Panginoon, ay hindi ka raw malalapitan ng mga ganoong elemento. Pero tawa naman ako ng tawa dahil ako mismo ang nakasalubong sa isang pastor na taga ibang lugar na bumisita sa amin. Gabi kasi noon at nasa kabilang barangay pa siya. Tapos noong papauwi ng pasado 9:00, ay binagat ng isang malaking kalabaw na nagliliwanag daw ang mga mata. Sigaw bading ang ginawa noon habang pumipiyok ang boses dahil sa takot. At nasalubong ko nga iyon na tumatakbo dahil inutusan ako ni Papa na sunduin na. Tuklap pa nga ang sapatos noon dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo at halos isuka ang dila sa sobrang hingal. Kaya sinabi ko kay Papa na ibig bang sabihin noon na mahina ang pananampalataya ng pastor na bisita namin, kaya iyon binagat. Sinurutan lang ako ng tingin ni Papa. Tapos minsan sinasabi ko rin kay Papa na subukan niyang maglakad mag-isa ng pasado 10:00 sa may lugar na tinatawag naming Bingtanan. Gusto ko kasing malaman kung hindi ba siya hahabulin doon ng mga nagpapakitang baboy o di kaya noong kalabaw na nagliliwanag ang mga mata at tumatakbo raw gamit ang 2 paa sa likuran. Pero madalas na uuwi sa paninermon ang hamon ko kay Papa. Ginagawa ko raw biro ang relihiyon. Ang sabi ko naman na gusto ko lang malaman kung talagang matibay rin ba ang pananampalataya niya. Ayun, pasensya na sa maraming pasakali Sir Carl ha. Matapos kong mabigyan ng pagkain si Tito Marcelo, ay nagpaalam siya na uuwi na. Baka raw maabutan pa siya ni Papa doon at maparinggan na naman. Sabi ko naman na huwag niyang intindihin si Papa. May karapatan akong magpakain o magbigay ng pagkain sa kanya dahil ako ang gumagastos para sa pagkain namin. Napapangiti naman si Tito dahil hindi raw magtatagal ay mapapalayas ako ni Papa dahil sa pagtatanggol ko sa kanya. Sabi ko naman na sige, palayasin nila ako, edi sa kanya ako makikitira. Maluwag naman sa kubo niya. Bago umalis si Tito Marcelo ay may dinukot siya sa kanyang bulsa. Isa iyong kwintas na may pendant na isang kakaibang uri ng bato. Pangontra daw iyon. Kailangan raw ay meron ako noon, lalo at madalas akong nasa bundok at natutulog pa doon ng ilang gabi. Sabi ko naman na masisermonan na naman ako ni Papa dahil ayaw noon natatanggap ako ng kahit ano galing kay Tito Marcelo dahil instrumento raw ng kadiliman si Tito. Sabi ko naman noon kay Papa na sa dami ng ginamot ni Tito sa lugar namin na mga pinaglaruan ng mga masasamang elemento,
bakit si Tito na tuloy ang naging instrumento ng kadiliman, ni hindi rin nga siya nagpapabayad. Kung merong pwedeng tawaging instrumento ng kadiliman, ay baka ang mga doktor iyon na mahal maningil ng serbisyo, hindi si Tito, dahil tumutulong siya ng libre. Ayun, tinanggap ko rin naman ang kwintas, pero hindi ko muna isinuot. Inilalagay ko lang iyon palagi sa bulsa. Ang plano ko kasi ay susuotin ko lang iyon kapag pupunta ako sa bundok para maproteksyonan ako. Isang araw noon, meron kaming schedule lang paglalagari sa bundok. Pasado 5:00 pa lang ay umalis na ang 3 makakasama namin. Kailangan kasi nilang mauna dahil lilinisan nila ang paligid ng aming pagpuputulan ng puno. Tapos gagawa rin sila ng maliit na kubong pansamantalang tulugan. Bali parang tent lang na lalagyan ng tolda para kahit umulan sa gabi ay makakatulog pa rin kami ng tuloy-tuloy. Pasado 7:00 naman ay nagtungo ako sa bahay ng operator. Ako kasi ang magdadala ng makina o yung chainsaw, pati na ng toolbox. Tapos galon na may tubig naman ang dala ng operator habang papaakyat kami sa bundok. Naglakad kami nang hindi bababa sa 2 oras bago namin narating ang lupain kung saan meron kaming lalagariing puno. Pagkarating namin roon ay wala ang mga kasama namin. Sabi naman ni Kuya Fredo, "Nasaan na ang 3 iyon?" Baka naman po hindi dito yung lugar, Kuya Fredo." "Paanong hindi dito? Ayan ang ekis na marka. Ang may-ari pa mismo ang nag-ekis niya noong isang araw. Tsaka kasama ko si Rowel at Tony na pumunta rito. Kaya imposibleng maligaw sila. Sige Isoy, baybayin mo ang dinaanan natin papunta rito. Isigaw mo ang pangalan nila, baka naliligaw lang." "Sige po, Kuya Fredo." Sagot ko pa sabay umalis na agad. Kung hindi kasi sila mahahanap, ay mapipilitan akong maglinis ng paligid noong puno. Trabahong pang 3 iyon, kaya nga 3 sila para sa trabahong iyon, tapos gagawin ko lang ng mag-isa. At nasa kanila rin ang pagkain namin. Noong nakalayo na ako ng mga kalahating oras, ay naisip ko iyong kabilang bahagi kung saan may bangin sa dulo. Ang sabi kasi sa akin ni Tito Marcelo na marami ang mga elementong nakatira sa bahaging iyon. Marami na rin ang naliligaw at namamatay roon dahil nahuhulog sa bangin. Panay ang sigaw ko at tinatawag ang pangalan ng 3, pero walang sumasagot. Hanggang sa makarinig ako ng halinghing ng kabayo. Agad pumasok sa isip ko na tikbalang. Naku, kung hindi ako mag-iingat ay maliligaw rin ako nito panigurado. Wika ko pa sa sarili ko. Nagsisimula na ring magkaroon ng manipis na hamog sa paligid. Naramdaman kong umiinit ang suot kong kwintas, kaya kinuha ko iyon at inilabas sa aking damit. Muli ko namang narinig ang tunog ng tikbalang pero papalayo na. Tapos iyong hamog na namumuo sa paligid ko ay unti-unting humuhupa at nawawala. Hindi ko alam kung bakit parang kinukutuban ako na naroon sa may bangin ang 3. Kaya naglakad ako papunta roon. Malayo-layo pa naman kaunti bago ko iyon marating. Malayo pa lang ako ay nakikita ko na sila. Tinatawag ko na ang kanilang pangalan, pero ang sadyang nakakapagtaka dahil unang-una hindi nila ako naririnig. At noong malapit na ako ay hindi naman nila ako nakikita. Para silang naglalakad na nangangapa sa dilim. Tanging si Rowel at Tony lang ang nakikita ko roon. Kaya napatakbo pa ako sa may gilid ng bangin dahil may naririnig ako roon na umiiyak at sinasabing, "Nay, wag mo akong iwan. Sasama ako." Naroon pala si Alex. Kilala ko ang pamilya ni Alex. Elementary pa lang kami noong mamatay ang kanyang ina. Bakit parang nakikita niya sa ibaba at pilit niyang inaabot? Doon ko napagtanto na napaglaruan sila
ng mga engkanto sa lugar na iyon. Ang ginawa ko ay kinuha ko ang galon ng tubig na naroon lang sa gilid ng daan kasama ng iba pa naming mga baon. Binuhusan ko ng tubig si Alex habang naroon siya sa gilid ng bangin. Kaunting kilos na lang kasi ay mahuhulog na siya ng tuluyan. Gulat naman siya noong matauhan at nagtatanong kung paano raw siya napunta roon. Tapos noong sina Roel at Tony naman ang mabuhusan ko ng tubig, ay bigla din nila akong nakita. Bago iyon ay puro kadiliman lang daw ang kanilang nakikita. Kaya sila nakapayuko sa paglalakad at nangangapa. Sabi ko na lang sa kanila, "Siguro nag-ingay na naman kayo no habang papaakyat. Kaya kayo napaglaruan ng mga engkanto. Sige na, bitbitin nyo na yung mga dala nyo. Kanina pa kami ni Kuya Fredo na naghihintay roon." Dahil sa nangyari, kaya tahimik na sila noong naglalakad kami papunta sa punong aming tatrabahuin. Pagkarating namin sa puno, ay ako na ang nagpaliwanag kay Kuya Fredo tungkol sa nangyari. Masungit kasi iyon. Kapag hindi niya nagustuhan ang mga helper, ay si Santi agad. Sa buong pagtatrabaho namin roon ng 3 araw at 2 gabi, ay naging tahimik ang 3 at napakabait nila. Ako naman ay nagpapasalamat kay Tito Marcelo dahil sa ibinigay niyang kwintas. Sigurado akong natulungan ako noon kaya hindi ako napaglaruan ng mga engkanto sa lugar. Pagka-uwi sa bahay ay hindi ko na uli isinuot ang kwintas. Nakalagay lang palagi sa bulsa ko. Ayoko kasing maging dahilan na naman iyon ng pagtatalo namin ni Papa. Makalipas ang 6 na buwan, kumakain kami noon ng hapunan nang may kumatok sa pintuan. Nagulat kami dahil gabi na at wala kaming inaasahang bisita. Si nanay na ang tumayo upang silipin kung sino. Mabilis lang kasi si mama kumain dahil kaunti lang din ang kinakain niya kapag gabi. "Oh, Mian, bakit ka narito? Kalagitnaan pa lang ngayon ng sema." Tanong pa ni mama. Napatayo naman si Papa dahil dumating ang kanyang paboritong anak. Sinalubong niya iyon at niyakap. Matapos niya iyong mayakap ay napasabi si Papa, Teka anak, mukhang hiyang na hiyang ka sa kinakain mo roon na. Ang laki ng itinaba mo. At medyo malaki yata ang tiyan mo." Hindi agad sumagot si Mian at bigla na lang umiyak. Ako naman ay nakatingin lang habang naroon ako sa may hapagkainan. Sa eksenang iyon ay meron na akong hinala. Mukhang buntis ang kapatid ko kaya biglaan ang pag-uwi at malaki rin ang tiyan. Nakita kong napahawak ng dibdib niya si Papa. Si Mama naman ay nagsimula ng magrevolusyon ang bunganga na parang motorsiklong naka-open pipe. Kaya dali-dali ko nang tinapos ang aking pagkain at lumabas ako ng kusina. Ayokong marinig ang pagkakagulo nila. Gusto ko nga ipamuka sa kanila na ginusto naman nila ang sitwasyong iyon. Ako kasi ang dapat na nag-aaral ng kolehiyo, pero pinabura nila si Mian dahil matalino raw ito. Parang gusto ko nga noon sabihin sa kanila na, "Ayan ang talino na sinasabi nyo. Napunta lahat sa tiyan kaya lumubo." Umalis ako ng bahay. Tapos dumaan ako sa tindahan at bumili ng lapad at isang karne norte. Para meron ding pampulutan. Dala ko naman noon ang flashlight kaya may liwanag ako sa paglalakad. Nagtungo ako sa bahay ni Tito Marcelo. Malayo pa lang ay kumakahol na ang mga aso niya. Iyong kahol na halatang kakilala ang paparating. Agad namang lumabas ng bahay si Tito Marcelo sabay sabing, "Oh, Isoy, ikaw pala." Sabi ko naman, Tito, naghapunan ka na?" Sabi niya naman, "Hindi pa. Nagkape kasi ako ng hapon, kaya hindi pa ako gutom. Wala rin akong ulam, kaya wala akong ganang kumain." "Heto Tito, karne norte. Isahog nyo sa papaya na ginisa, para may ulam ka at may pampulutan rin tayo."
Aba, mukhang may mabigat kang problema ah. Bigla kang napasugod na may dalang alak. Hindi ko naman yun problema, tito. Kila mama yun. Dumating kasi ngayon si Mian. Buntis ang loko. Nako, yan pa naman ang pinagmamalaki ni papa mo, na pinakamatalino raw sa anak niya. At siguradong mag-aahon sa inyo sa hirap. Lalo kapag naging nurse na raw sa abroad yang si Mian. Sabi ko naman, magiging nurse pa rin naman yan, tito. Pero sa anak niya na lang. Malabo na yan makapagpatuloy. Second year pa lang eh. Tapos may anak na agad. Ala sige, pumasok ka na dito sa loob at magluluto ako ng pulutan natin. Sa gabing iyon ay doon na ako natulog sa bahay ni Tito Marcelo. Hindi rin naman lasingan ang inuman namin kasi isang lapad lang naman iyon. Chill na kwentuhan lang habang naglalabas ako ng sama ng loob tungkol sa pagpabor nila papa sa kapatid ko na maunang mag-aral kaysa sa akin. Kinabukasan ay umuwi ako sa bahay. Tahimik sila papa at mama. Si Mian naman ay hindi pa lumalabas ng kwarto. Lumapit naman sa akin si mama. Anak! Magsasalita sana si mama pero hindi ko na siya pinatapos. Ma, kung tungkol po yan kay Mian ang sasabihin nyo, huwag nyo nang ituloy. Hindi pa ako handang pag-usapan. Tsaka may trabaho po ako ngayon. Kailangan kong umalis ng maaga. Hindi na nga nagtuloy pa sa pagsasalita niya si mama. Nagmadali na akong kumain, maligo at umalis. 2 gabi kami uli nila Kuya Fredo sa bundok. Tahimik lang ako sa buong pagtatrabaho namin. Kaya ang 3 helper ay nagtataka. Soy, anong nangyari sa'yo? Bakit sobrang tahimik ka yata? Tanong pa ni Ruel. Sabi naman ni Alex, dumating kasi si Mian. Buntis. Tinignan ko naman ng masama si Alex. Sabi niya naman, bakit? Mukhang itong 2 na lang naman ang hindi nakakaalam. Alam na ng buong barangay. Paano ba naman kasi si mama mo? Tinalo pa ang tunog ng chainsaw sa lakas ng boses noong magsermon kay Mian. Kaya bago pa sumikat ang araw kanina, mahigit kalahati na ng barangay natin ang nakakaalam na umuwing buntis si Mian. Sabi naman ni Kuya Fredo, Hoy, kayong 3, tigilan nyo nga yung panggugulo nyo kay Isoy. Alam nyo nang may problemang pamilya ang tao eh. Dakdak pa kayo ng dakdak dyan. Hindi nyo ba alam na dapat si Isoy ang nag-aaral ngayon ng kolehiyo at hindi ang si Mian? Ang sabi nga ng anak ko sa akin, matalino sa klase itong si Isoy. Pero noong makainuman ko naman si paring Abelardo, ang sabi mas may tiwala raw siya sa kanyang bunso kaysa dito kay Isoy. Kaya iyon ang papaunahin niyang mag-aral. Kaya kung ako ang nasa katayuan din ni Isoy ngayon, malamang masama rin ang loob ko. Tatango-tango lang ang 3 na tumahimik na rin. Noong 3 araw namin sa bundok ay natapos na ang trabaho. Nakauwi ako sa bahay ng pasado 4:00 ng hapon. Saglit akong umupo sa mahabang upuan sa likuran ng bahay para magpahinga mula sa mahabang paglalakad. Nang lumapit sa akin si Mian. Kuya magkape ka muna. Wika niya pa sabay abot sa akin ng kape at isang pack na biskwit. Tinanggap ko naman iyon sabay sabing, salamat. Tapos hindi na ako umimi. Ang totoo, hindi ako galit kay Mian. Dati kaming close ng kapatid ko. Tuwing may sideline nga ako sa labas ay nagdadala ako palagi ng pasalubong sa kanya pagka-uwi. Kahit nga noong nagdadalaga na siya, sinasamahan ko siyang bumili ng mga panloob at ako ang nagbabayad. Ganun ko kamahal ang kapatid ko. Desisyon ng mga magulang namin na siya ang pag-aralin at hindi ako. At kung hindi niya naman iyon susundin, edi siya naman ang malilintikan. Kaya wala talaga akong personal na galit sa kanya. Pero syempre, naroon pa rin yung panghihinayang kasi nakapagsimula na siyang mag-aral at hindi niya pa tinapos. Mabuti sana kung pera nila mama ang karamihang ginamit sa pag-aaral niya. Kaso hindi
kundi ang kinikita ko sa paghahanap buhay. Tuwing sumasahod kasi ako, ay nagtitira lang ako ng 300 pesos para sa akin. Lahat ng iyon ay para kila mama, panggasto sa bahay at ipapadala sa pag-aaral ni Mian. Saglit na katahimikan ang namagitan sa amin nang muli siyang nagsalita. Kuya, sorry. Hindi na ako makakapagtapos ng pag-aaral. At hindi na rin kita mapapaaral, kuya, kagaya ng nagawa mo para sa akin. Sabi ko naman, huwag kang magsorry sa akin. Wala kang kasalanan sa akin. Kina mama ka may kasalanan. Sila ang nagdesisyon ng lahat eh. Hindi ka galit sa akin? Ay, kaunti lang. Wika ko pa na hindi masyadong seryoso ang mukha. Agad niya akong niyakap mula sa gilid, kaya naipit ang dalawa kong kamay at nabuhusan ako ng hawak kong kape. Aray, napaso na tuloy ako. Bakit ba kasi basta-basta ka na lang yumayakap? Kuya naman eh, para namang hindi ka sanay na niyayakap kita. Oo, hindi ako sanay na niyayakap mo na may hawak na kape. Nabuhusan ang hita ko. Ay, sorry kuya. Nagkwentuhan na lang kami ng kapatid ko ng kaswal at nagtanong ako ng mga detalye tungkol sa nangyari sa kanya. Ayon pa kay Mian, masyado raw siyang na-homesick at iyong lalaking naroon sa katapat ng boarding house niya ang madalas niyang makausap. Tahimik lang daw ang lalaking iyon, walang kaibigan at misteryoso. Kaya madali silang nagkasundo. Tahimik din kasi ang kapatid ko at mahiyain. Iyon daw ang lalaking nakabuntis sa kanya. Nag-live-in daw sila ng 1 buwan. Pero dahil sa nag-aaral lang din ang lalaking iyon, kaya wala ring sariling pera. Noong bago dumating ang araw ng bayaran ng kwartong nirerentahan nila na para sa kanilang dalawa, ay bigla na lang daw nawala ang lalaki. Nagpaalam lang daw na may bibilhin kaya umalis, tapos hindi na muli pang bumalik. Noong sinisingil na siya ng may-ari ng bahay para sa renta, ay wala na siyang maibayad, kaya nagpasya na lang siyang umuwi. Sabi ko naman, natangkay lang pala ang meron sa lalaking iyon pero walang bayag, dahil tumatalikod sa responsibilidad. Sabi niya naman, pero kuya, sa tingin ko ay mas maganda na rin yung wala siya. Ha? Bakit mo naman yan nasabi? Kasi kuya, may mga bagay ako hindi maipaliwanag tungkol sa kanya eh. Minsan, pakiramdam ko ay ibang tao ang katabi ko sa higaan. Para siyang may ibang katauhan. Meron siyang mga tingin sa akin na parang hindi siya si Alvin na nakilala ko at minahal. May mga pagkakataon kasi na parang nawawala ang kislap sa mga mata niya. Yung madalas kong nakikita sa normal na mga araw. Tapos, madalas pa siyang may kausap na lalaki sa labas ng bahay namin. Hindi niya pinapakilala sa akin. Kapag tinatanong ko naman, ay sinasabi niyang pinsan niya raw iyon. Dinadalaw lang siya. Dahil sa hindi rin malinaw sa akin ang paliwanag ni Mian tungkol sa lalaking nakabuntis sa kanya, kaya hinayaan ko na lang din. O iyon bang nakikinig lang ako sa kwento niya, pero hindi ko na iniintindi masyado. Maaaring dala lang iyon ng kanyang kabiguan, kaya niya hinahanapan ng kasiraan ang lalaki upang matanggap na hindi talaga sila nararapat sa isa't isa. Namuhay kaming muli na magkakasama sa iisang bahay. Pero hindi na muna pinagsisimba ni Papa si Mian, kasi nahihiya raw ito na makita ng mga kareligiyon namin na meron siyang anak na disgrasyada, gayong pastor pa naman siya. Ang dating kasi noon ay parang hindi niya napalaki ng tama, kaya nadisgrasya o nabuntis ng maaga. Ilang buwan ang lumipas. Naroon lang ako noon sa kwarto nagpapahinga, tapos si Papa naman ay nasa sala, nagbabasa ng mga libro niya na tungkol din sa Biblia ang tapi. Nang may marinig akong nagtatao po sa labas ng bakuran, tapos ang hinahanap ay si Mian. Kaya naman agad akong napabangon at sumilip sa bintana. Hindi naman ako makikita
kasi madilim sa kwarto at may kurtina. Pasado 3:00 pa lang iyon ng hapon pero makulimlim dahil tag-ulan. Noong magtanong si Papa kung sino sila, ang sabi noong lalaki, siya raw si Alvin, iyong boyfriend ni Mian, tapos ang kasama niya naman ay isang lalaking mas matanda sa kanya. Pero sa tingin ko ay nasa 30 na iyon mahigit. Pinsan niya raw iyon, si Mike. Bigla yatang tumaas ang presyon ni Papa dahil mabilis siyang tumayo at sinugod ang lalaki habang nakaamba ang sunto. Agad rin akong lumabas dahil baka pagtulungan si Papa. Medyo may kalakihan pa naman ang katawan noong ikalawang lalaki. Noong makalapit si Papa ay walang kahirap-hirap hinawi noong isang lalaki ang pinsan niyang si Alvin papunta sa likuran. Tapos sinalubong ng sakal si Papa. Dahil sa maliit na tao lang si Papa, kaya para siyang bata na hindi makalapit. Habang hawak siya ng lalaki sa liig, hindi naman siya sinapak noon, pinipigilan lang siyang makalapit. Noong makalapit ako, ay hinawakan ko si Papa sa katawan at inilayo. Hindi naman kasi pwedeng manapak din ako bigla. Malaki kasi iyon. Tsaka hindi pa naman sinasaktan si Papa. Pinipigilan lang naman siya na makalapit. Hanggang sa marinig kong sumigaw sa likuran namin si Mian. "Pa! Tama na yan!" Wika pa noon habang halata sa boses na umiiyak. Doon pa lang kumalma si Papa. Lumapit din ang kapitbahay namin na si Mang Jonel. May dala iyong itak. Nagtatanong kung inaagrabyado raw ba kami. Agad namang nagsalita si Alvin na naroon daw sila para makipag-usap. Si Papa lang ang biglang sumugod para manapak. Tumulong naman sa pag-awat si Mang Jonel at sinabi kay Papa na maging sibilisado. Pag-usapan ang problema kung meron man. Kagawad kasi ng barangay iyong si Mang Jonel. Kasama siya sa lupon na sumusuri ng mga gusot sa barangay at pinag-aayos niya ang mga magkakaaway at may hindi pagkakaintindihan. Kaya kumalma si Papa. Nagsimula namang magpaliwanag si Alvin. Noong malaman ni Mang Jonel na ang lalaking si Alvin ay ang siyang nakabuntis kay Mian, ay sinabihan akong maglabas ng mahahabang upuan. Doon kami sa loob ng bakuran mag-uusap-usap. Noong pinagsalita si Alvin ay una noong sinabi kay Mian na patawad raw. Kinailangan niya lang daw mag-isip kaya siya lumayo. Hindi raw siya handa na maging tatay na agad. Tapos makalipas ang ilang buwan ay pinayuhan siya ng pinsan niyang si Mike na maging matured at panindigan ang kanyang obligasyon. Kaya naroon daw siya para kunin si Mian at doon na muna papatirahin sa lugar nila. Sabi naman ni Papa na papayag siya kung papakasalan muna si Mian bago dalhin sa lugar nila Alvin. Si Mian naman ay ayaw. Hindi nga maipinta ang mukha ni Mian. Noong tanungin ko ito kung anong problema, ang sabi niya hindi niya raw alam. Naninigas raw ang kanyang tiyan at sobrang sakit. Hindi rin siya sumasang-ayon na magpakasal sila ni Alvin. Ayaw niya na raw makisama rito. Pinagalitan naman siya ni Papa na bakit patatanggi. Iyon ang nakabuntis sa kanya. Hindi naman siya pinilit o ginahasa. Bukal naman sa loob niya ang pakikipagniig doon kasi nga nag-live-in pa sila. Umiiyak lang si Mian at hindi makapagpaliwanag. Pero sa tingin ko ay iyong sinasabi niya sa akin ang dahilan kung bakit ayaw niya na makasama pa si Alvin. Tapos iyong si Alvin ay ayaw rin na magpakasal. Pero pinagigiitan niya na madala raw agad si Mian sa kanila. Saka na raw pag-usapan ang kasal kapag nailuwal na ang bata at naging maayos ang kanilang pagsasama. Hindi rin sumasang-ayon si Papa. Hanggang sa magbigay ng suhestyon si Mang Jonel para raw mapagbigyan ng kaunti ang bawat panig. Ay subukang magsama sa iisang bahay ni Mian at Alvin. May bakanting bahay naman sa unahan namin.
Siya na raw ang kakausap sa kamag-anak ng may-ari noon na rerentahan ang bahay para masubukan din muna ni Mean na makasama si Alvin sa bahay at saka siya magdesisyon kung ayaw niya ba talagang magpakasal sa lalaking iyon. Para naman sa side namin, mas maigi nang naroon lang si Mean para nababantayan din namin at malaman kung kumusta ang pagsasama nila ni Alvin. Noong una ay parehong hindi sumasang-ayon sina Alvin at Mike. Pero sa katagalan ay nakita kong kumindat si Mike kay Alvin. Hindi ko nga alam, Sir Carl, kung bakit may nararamdaman akong hindi maganda doon kay Mike. Para siyang may masamang lihim na itinatago, lalo na kapag ngumingiti siya ng palihim. Tinatayuan ako ng balahibo sa kakaibang pagngiti niya at tila natatakot ang aking buong sistema. Wala rin akong ibang pinagsabihan noon dahil mahirap iyon ipaliwanag. Kaya ang nangyari ay nasunod ang suhestyon ni Mang Junel. Muling umalis sina Alvin at Mike. Ang sabi ay babalik sila sa kinabukasan. Sabi naman ni Papa na bakit pa sila aalis? Pwede namang doon na sa amin tumuloy at magpalipas ng gabi. Pero ngumiti lang si Mike at sinabing sasamantalahin daw nila ang panahon dahil bago sila sa lugar. Lilibutin nila at maghahanap ng masarap. Si Papa naman ay tumango lang na mukhang inisip na masarap na pagkain ang ibig sabihin ni Mike. Pero ako, iba ang nararamdaman ko. Hindi ko palang matumbok kung ano. Kinagabihan noon, matapos makakain, ay nag-usap pa sa sala sina Mama, Papa at Mean. Kinukumbinsi nila na pakisamahan ng mabuti si Alvin. Kasi kahit anong gawin ni Mean, si Alvin talaga ang lalaking dapat makasama niya. Dahil iyon nga ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Wala pa naman din siyang nakikitang masama para tumanggi agad. Hindi pa naman daw siya sinasaktan o pinagsasalitaan ng masama, kaya walang dahilan para ipagtabuyan na agad. Pangalawa, iyon lang din ang paraan para maayos ang reputasyon ni Papa bilang pastor. Kung mapapakasalan si Mean, kahit pa naunang nabuntis bago mapakasalan, ang mahalaga ay napakasalan talaga. Iyon ang point ni Papa. Kinabukasan nga ay muling bumalik ng hapon sina Alvin at ang pinsan niyang si Mike. Hinihintay namin noon si Kagawad Junel dahil siya ang kakausap tungkol doon sa bahay na papatirhan kina Mean at Alvin. Halos mag-aalas 5 na nang dumating si Kagawad. Ayon pa sa kanya, inasikaso niya pa ang pagsundo sa kaanak ng isang pamilyang namatay noong nakaraang gabi. Agad namang napatanong si Papa kung anong nangyari. Ang sabi niya naman na isang pamilya raw na nakatira malapit sa may paanan ng bundok ang inatake ng mabangis na hayop. Mag-asawa na may 2 anak at buntis pa ang babae. Patay raw lahat at lahat din ay butas ang sikmura. Iyong bunsong anak nga raw ay ulo na lang ang natira. Mukhang hindi lang daw isa ang mabangis na hayop na umatake sa buong pamilya. Magtatanong pa sana ng detalye si Papa, pero agad sinabi ni Kagawad na nakausap niya na ang may-ari ng bahay. Pwede nang lumipat sa kinabukasan sina Mean at Alvin. Tatango-tango naman sina Alvin at Mike, pero hindi ko maintindihan dahil bakit kakaiba ang ngiti ni Mike. Parang masaya siya na makukuha nila si Mean at madadala sa ibang bahay. Sabi ko naman, "Teka lang, kasama ka pa rin natitira kina Alvin?" Sabi naman noon, Oo, pero huwag kayong mag-alala. Ilang araw lang naman ako mananatili hanggat inaayos pa ang bahay. Pero aalis din ako kapag nakapag-set up na ng lahat." Nagkasundo na nga sila Papa at si Alvin. Magsasama na sa isang bahay, sina Mean at Alvin. Umalis na rin agad si Kagawad. Marami pa raw siyang aasikasuhin. Bubuo kasi siya ng grupo na magroronda.
Doon malapit sa paanan ng bundok at iba pang bahagi na masukal. Baka kasi bumalik ang mababangis na hayop na pumaslang sa buong pamilya. Sabi ni Papa kina Alvin at Mike na sa bahay na matulog para hindi na sila maghahanap pa ng matutulugan sa bayan. Pero ngumiti lang ang dalawa, salamat na lang daw. Noong wala na ang dalawa, ay agad nang pinaghanda ng mga gamit niya si Mayan. Pero mabigat ang loob nito na kumikilos. Mukhang ayaw niya talagang makasama si Alvin sa iisang bahay. Pero wala siyang magawa dahil sila mama at papa ang nag-uutos sa kanya. Noong matapos kaming maghapunan ay naroon ako sa labas ng bahay, nakatambay. Nang lapitan ako ni Mayan. Sabi ko naman, "Bakit ka pa lumabas? Mahamog na oh. Nakalimutan mo na bang buntis ka?" Sabi niya naman, "Kasi kuya, meron akong gustong sabihin sa'yo na hindi ko pwedeng iparinig kina Papa dahil siguradong magagalit siya." "Ano naman yun?" "Kuya, alam kong magkaibigan kayo ni Tito Marcelo. Baka pwede mo akong ihingi ng pangontra sa kanya. Malaki kasi ang duda ko na aswang sina Alvin at Mike." Sabi ko naman, "Bakit hindi mo agad sinabi kina Mama? Para hindi ka na nila ipagpilitan na magsama pa kayo ni Alvin." "Kuya naman para namang hindi mo alam na hindi nga naniniwala sa aswang si Papa. Ikaw na lang ang maaasahan ko kuya na magpoprotekta sa akin. Sige na kuya, please. Ayokong makain ng aswang kuya. Tsaka ang duda ko doon sa pamilyang inatake ng mabangis na hayop ay aswang din ang gumawa noon at sila Mike yun." Sabi ko naman sa kanya, "Ano ka ba? Mahirap magbintang. Wala tayong matibay na ebidensya para dyan." "Kuya, sige na please, tulungan mo ako." "Oo na, sige. Huwag kang mag-alala. Aayain ko si Tito na mag-imbestiga para sa dalawang yan. Ihingi rin kita ng pangontra. Pumasok ka na sa loob at matulog na. Isara mo na ang pintuan at ilak. Doon na ako matutulog kay Tito Marcelo." "Salamat kuya ha." Wika niya pa at yumakap sa akin. Saka pumasok na ng bahay. Naaawa din naman ako sa sinapit ng kapatid ko. Maaaring may pagkakamali siya sa kanyang naging desisyon na nagpadalos-dalos. Pero hindi iyon sapat na dahilan para hayaan siyang mamatay o makain ng mga aswang habang buntis. Kaya gagawa ako ng paraan para maprotektahan ang kapatid ko. Kung hindi lang sana nabubulagan ng kamangmangan nila ang mga magulang namin, di sana kasama ko sila sa pagpuprotekta kay Mayan. Nagtungo na nga ako kay Tito Marcelo. "Oh, Isoy, anong problema? Napasugod ka yata." "Opo, Tito, may malaking problema talaga." Sagot ko pa sa kanya. Isinalaysay ko nga sa kanya ang sitwasyon, pati na ang mga paghihinala ni Mayan. Napasabi na lang si Tito, "Mabuti at nasabi mo yan, Soy. Nagsisimula na talaga ako maghanap ng mga dayo sa lugar natin. Kasi wala namang aswang dito sa atin. Pero kung doon sa may kabilang baryo, bago makarating dito, ay meron. Mga taga-bukid pa yun. Hindi ko na sinusugod, basta wag lang silang gagawa ng kalokohan dito sa mismong baryo natin. Di ba nga, puro panghahabol lang ang ginagawa. Pero kapag nakatawid na sa parting sakop ng barangay natin, ay nawawala na rin naman bigla ang mga nanghahabol. Tsaka, sobrang tagal na mula noong may huling na biktima ng aswang na taga rito sa atin. Dayo lang din na aswang ang may gawa noon, kaya pinatay ko na agad. Pero ito ngayon, mukhang bago sa lugar natin at malakas ang loob. Pumatay talaga sila ng isang buong pamilya eh. Sige, huwag kang mag-alala. May ibibigay akong pangontra para sa kapatid mo. Magmamatsyag din tayo gabi-gabi. Bukas na ba sila maglilipat?" "Opo, Tito." "Sige, bukas ng gabi, magkita tayo roon. Magpapanggap tayo na tatambay lang sa malapit." Paano? Dito ka ba matutulog?" "Opo, Tito. Pinalak ko na kay Mayan ang pinto bago ako umalis." Di sige, matulog na tayo. Gabi na oh." Kinabukasan,
Mataas ang sikat ng araw. Kami ni Papa ang nauna doon sa bahay para maglinis. Bago magtanghali ay sumunod din sa amin sina Mama at Mian. Inabot na lang kami roon nang lagpas ng katanghalian ay hindi dumating sina Alvin at Mike. Sabi naman ni Mama na baka nag-good time sa bayan ang dalawa kaya hindi nagising ng maaga. Napapailing-iling na lang si Papa. Mukhang nagsisisi sa desisyon niya na pilitin si Mian na makisama kay Alvin. Noong matapos makapaglinis, ay nagsiuwi na kami sa bahay para magtanghalian at magpahinga. Babalik kami sa kinahapunan para maghakot ng mga dadalhing gamit. Noong nasa labas ako, lumapit sa akin si Mian at sinabing, "Ano kuya, may nakuha ka?" "Oo, ito. Pero doon mo na isuot kapag naroon ka na sa bahay na lilipatan nyo." Agad na iyong ibinulusan ni Mian. Kinahapunan, habang nag-aayos kami ng mga gamit pang kusina sa bagong titirhan nila Mian, ay dumating sina Alvin at Mike. Sabi nila na may dinalaw daw silang kamag-anak sa karating na bayan, kaya hindi sila nakabalik ng umaga. Sabi naman ni Papa na okay lang. Medyo nakakapagtaka lang din Sir Carl, kasi parang hindi asawa o girlfriend ang turing ni Alvin kay Mian. Hindi ko nga nakitang yumakap o lumapit man lang sa kanya. Parang casual na kakilala lang. Nakita kong suot-suot na ni Mian ang kwintas, pero nakapasok sa kanyang damit. Baka umiepekto na iyong kwintas kaya hindi makalapit si Alvin kay Mian. Paglubog ng araw, ay dinala pa namin sila sa bahay dahil hindi pa sila nakakapagluto. Hindi pa rin kasi nakakapamili ng pagkain si Alvin. Matapos makakain ay kami na ni Mama ang naghatid kina Mian at Alvin papabalik sa bahay nila. Si Mike kasi ay agad nang umalis matapos naming mag-ayos doon sa bahay. Doon na lang muna daw siya manunuluyan sa kaanak nila. Dadalaw-dalaw na lang daw siya paminsan-minsan. Naisip ko nga na noong nakaraang gabi lang ang sabi niya ay doon muna siya manunuluyan kina Mian. Sa gabing iyon din ay nagkita kami ni Tito Marcelo. Nasa malayo lang kami nakaupo sa may gilid. Pero bago ko iniwan si Mian, ay sinabi ko sa kanya na kung may makita siyang kakaiba kay Alvin o maging aswang iyon, ay sumigaw lang siya ng malakas dahil tatambay kami ni Tito Marcelo madalas sa unahan ng kanilang bahay para mabantayan siya. Sa kabutihang palad ay wala namang nangyaring kakaiba. Nagkaroon na rin ng trabaho kalaunan si Alvin. Nagtatrabaho ito bilang tagahakot ng mga kahoy na chini-chainsaw namin. Nagugulat nga kami nila Kuya Fredo kasi kahit manipis lang ang katawan noon ay may itinatago rin palang lakas. Kaya niyang magbuhat ng doble sa kayang buhatin ng mga kargador namin doon. Noong minsan makausap ko si Mian, kinumusta ko ito tungkol sa pagsasama nila ni Alvin. Sabi niya naman na mukhang totoo raw ang hinala niya na aswang iyon. Kasi noong magsama sila sa bahay, kahit minsan, ay hindi natulog nakatabi siya. Palagi lang natutulog sa sala. Madalas niya pa rin makitang naroon sa labas nakausap si Mike, pero hindi na pumapasok si Mike sa bahay nila. Ilang buwan ang lumipas at sumapit ang kaarawan ko. Siyempre, dahil wala na akong kapatid na pinag-aaral, kaya malaki na ang naiipon ko. Bumibili lang kasi ako ng bigas at ibang pangangailangan sa bahay, tapos sa akin na ang lahat ng matitira. Hindi kagaya dati na kukuha lang ako ng kaunti, tapos ibibigay ko na kay Mama lahat ng sahod ko. Kaya noong magdiwang nga ako ng kaarawan, ay nagpakatay ako ng malaking baboy. Marami ring ibang handa. May cake pa nga. Para kasi iyon sa request ni Mian, kaya ako bumili. Imbitado sina Ruel, Tony at Alex. Humabol din noong papagabi na sina Kuya Fredo at asawa niyang si Ate Wilma,
kasama ang dalawa nilang anak. Pero hindi sila nagtagal. Kumain lang at nakipagkwentuhan ng mahigit 1 oras, tapos umuwi na rin. Pasado 8:00 ay dumating rin si Tito Marcelo. Dumating rin si Mike. Medyo maangas pa nga ang dating noong si Mike na akala mo siga siya sa bahay namin at parte siya ng pamilya ko. Kung magbiro ay talagang matindi, nakakainsulto. Kaya si Alvin ay panay ang tapik sa kanya at sinasabing magdahan-dahan lang. Mga kamag-anak ko lang naman ang naroon. Magmula noong dumating si Tito Marcelo, ay panay na ang pahaging ni Mike na iniinsulto si Tito. Si Tito naman ay kalmado lang nang umingiti. Tumayo ako upang magtungo sa kusina. Sabi naman ni Papa, "Anong ginagawa ng kampo ng kadiliman dito sa pamamahay ko?" Sabi ko naman, "Pa, pwede ba? Pagbigyan niyo na ako sa araw na ito. Birthday ko ang selebrasyon, di ba? Hindi naman church event. Siguro naman may karapatan ako mag-imbita na kung sinong gusto kong narito." Wika ako pa na nakikipagtitigan na rin ako sa kanya ng masama. Hindi na ako noon sinagot at tinalikuran na ako. Noong makabalik ako sa inuman, ay nakita kong si Mike na ang may hawak ng pitsil na may alak. Kakaagaw niya lang. Siya na raw ang magtatagay. Sabi ko naman sa isip ko, "Nako, delikado ito. Mukhang may masamang balak si Mike ah." Nakita kong si Tito Marcelo ang tinatagayan niya. Tinanggap naman iyon ni Tito, tapos hawak-hawak lang ang baso habang nakikinig kunyari sa kwento ni Alex tungkol sa pagkakaligaw nila sa bundok. Sabi naman ni Mike, "Ano ba yan, Manong? Nagpunta ka rito para uminom, di ba? Kaya inumin mo na yung tagay mo. Hindi yung hinahawakan mo lang ang baso." Sabi naman ni Tito, "Saglit lang, iho. Masyado kang apurado eh. Mahaba pa naman ang gabi." Galit naman na sumagot si Mike sabay tumayo. "Ano? Iinumin mo ba yan? O bubuhusan kita ng isang pitsil na alak?" Wika pa ni Mike. Natahimik naman kaming lahat at hindi makapaniwala na magagawa yung sabihin ni Mike. "Tol, tama na yan. Hayaan mo lang siya." Wika pa ni Alvin. Sabi naman ni Mike, "Hindi tol eh. Nasa inuman tayo. Seryoso akong kainuman. Kaya ayokong dinadaan-daan ako sa mga ganyan. Kung ayaw niya uminom, ay umalis na lang siya." Nakita kong nakatitig si Tito sa basong hawak niya nang bigla iyong pumutok at nabasag. Iyong basag na durog talaga. Nagmura naman si Mike at sinabing, nagsasayang pa raw si Tito ng alak. Sabi ko naman, "Oh, Mike, tama na yan. Isang tagay lang naman ang natapon. Isang kahon ng alak ang inihanda ko." Hindi pa rin nagpaawat si Mike sa kakasalita. Tumayo si Tito at sinabing uuwi na siya. Ayaw niya raw ng gulo. Tapos nagpunta sa kusina. Pagkarating doon ay sabi niya sa akin, "Isoy, tignan mo itong dala kong langis. Halos mga lahati na sa kakabula. Aswang talaga ang dalawang yan." Anong gagawin natin, Tito?" "Babalik na muna ako doon sa inuman saglit, tapos gagalitin ko ang mga iyan. Saka ako aalis para sumunod. Sundan mo rin ako ha, pero paunahin mo sila. Dalhin mo yung ibinigay ko sa iyo." Naintindihan ko naman agad ang sinabi niya. Bumalik si Tito sa inuman na may dalang bagong baso. Siya na ang nagbuhos ng alak doon. Medyo dinamihan niya na at dire-diretsong ininom. Sabi naman ni Mike, "Tignan niyo ang matandang ito. Ang bastos pa. Nakita ng may tanggero, nagtagay pa ng sarili." Sabi naman ni Tito, "Pagpasensyahan niyo na ako. Uuwi na rin naman ako eh. Balita ko kasi narito sa barangay natin ang mga ligaw na hayop na pumatay sa isang buong pamilya. Doon sa may bundok, noong nakaraang buwan. Makita ko lang talaga iyon, ay talagang hihilahin ko ang dila at ipapalunok ko sa kanila. O di kaya yung dila nila mismo ang gagamitin ko para ibigti sa liig nila. Sige Soy, mauna na ako. Happy birthday na lang sa'yo." Kalmadong wika niya pa. "Sige po Tito, ingat kapag uwi."
Sagot ko naman at hinayaan na lang siyang umalis. Tahimik na nagpatuloy ang inuman namin. Makalipas lang ang 5 minuto siguro, ay nagpaalam na aalis si Mike. Bibili raw ng sigarilyo. Sumunod din si Alvin. Sasamahan niya raw dahil baka maligaw o mapatrobol. Mukhang lasing na raw ang pinsan niya. Naisip ko nga na panong lasing, halos kakarating nga lang noon. Tapos humingi ng pasensya si Alvin sa iba naming kainuman. Noong kami-kami na lang ay napasabi si Tony. Soy, mga antingero din ba ang mga yun? Kasi parang ang bigat ng dugo nila kay Mang Marcelo eh. Abay ewan ko, hindi ko alam. Sabi naman ni Alex. Mukhang tama ka nga Tony, iyon din ang tingin ko. Kasi walang pangkaraniwang tao ang kayang magbuhat ng katulad ng binubuhat ni Alvin. Tapos kung ganun kalakas si Alvin, ano pa kaya yung pinsan niyang si Mike? Mas malaki ang katawan noon at mas matangkad. Bahala sila. Mag-inom na lang tayo. 2 bote pa lang ang nababawas nyo sa isang kahon, no? Uy ka ko pa. Oo nga, tol. Baka abutin pa tayo ng umaga bago natin maubos ang isang kahon na inihanda sa atin ni Isoy. Uy ka naman ni Alex. Pumasok ako sa loob ng kwarto upang kunin ang sako na may laman sa loob na itak na may pahid na langis ng babaylan, tsaka iyong buntot ng pagi. Galing iyon pareho kay Tito Marcelo, pang emergency ko raw iyon. Pagkalabas ko ay sabi ko sa 3, Mga tol, maiwan ko muna kayo. May pinapakuha lang sa akin. Ituloy nyo lang ang inuman na yan. Saglit lang naman ako. Tumango naman sila at walang naging reklamo. Hindi naman kasi magulo kausap ang 3 iyon at mababait rin. Noong makalampas ako sa mga kabahayan, ay tumakbo na ako dahil baka nagkakagulo na sila Tito at ang 2 aswang. Hindi nga ako nagkamali dahil naabutan kong nagpapagulong-gulong na si Tito sa lupa tapos may binibigay siyang salita sabay kumpas. Para namang tinamaan ng kung anong bagay ang 2 dahil magkasabay na tumalsi. Dali-dali akong lumapit at diretsong isinaksak sa likuran ng isang mabalahibong nilalang ang matulis na itak. Napaliyad iyon tapos sinampal ako ng pabaliktad. Tumalsik naman ako pero naiwan ang itak na nakabaon pa rin sa katawan noon. Dahil sa mahaba ang itak kaya tagos iyon sa harapan. Mabilis naman akong tumayo at inihagis kay Tito ang sakong hawak-hawak ko. Naroon kasi sa loob ang buntot ng pagi. Sa tingin ko ay si Alvin ang mabalahibong nilalang na sinaksak ko. Kasi mas mapayat iyon at mas mababa kaysa doon sa isa. Mabilis nilapitan ng isa pang halimaw iyong sinaksak ko. Pero bago pa siya makalapit, ay tinamaan na siya sa likuran ng buntot pagi. Kakaiba ang epekto sa nilalang noong buntot pagi na para bang ang bigat noon kasi sa bawat pagtama ay napapaluhod talaga. Pero kung ako ang tatanungin, ay parang overacting naman yata ang reaksyon ng aswang sa tuwing matatamaan ng buntot pagi. Ipinagpatuloy pa ni Tito ang paghagupit noong buntot pagi sa aswang hanggang sa kumisay na iyon habang nakabulagta sa lupa. Soy! Ang itak! Wika pa ni Tito, kaya sinipa ko sa likuran iyong halimaw na nasaksak ko. Nakaluhod kasi iyon at pilit pang inaabot ang itak sa likuran niya. Pagkadapa noon sa lupa ay binunot ko na ang itak pero muli ko namang isinaksak. Habang tinatapakan ko ang ulo noon, binunot ko rin agad at inihagi sa may malapit kay Tito. Pagkadampot niya noon ay diretso na rin isinaksak sa halimaw sa harapan niya. Napadilat pa ang mata noon habang tila pinipigilan ang pagtagos ng itak sa kanyang katawan. Pero nasa advantage position si Tito dahil nasa ibabaw siya. Nagagamit niya ang kanyang bigat sa pagdiin. Hanggang sa tuluyan na ngang bumaon ang itak, inikot-ikot pa iyon ni Tito at binunot sa kamuling isinaksak. Tumigil na lang siya noong bumagsak na sa lupa ang kamay noong aswang. Tito, paano kung magbalik sa mukhang tao ang 2 ito?
Sabi niya naman, bukas pa ang mga ito magiging tao uli bago sumikat ang araw. Tara, tulungan mo na ako. Dalhin natin sa may bangin, doon natin ihulog. Pinagtag-isahan na nga namin ang paghihila sa katawan ng dalawang aswang na iyon. Habang naglalakad kami, ay tinanong ko si Tito kung anong nangyari. Paano niya nakaengkwentro ang dalawang aswang? Ang sabi niya naman na noong papauwi na raw siya, ay binabagalan niya lang ang kanyang paglalakad. Matalas naman ang pangamoy ng mga aswang, kaya alam niyang masusundan talaga siya ng mga iyon. Hanggang sa marinig niyang may mga nakasunod na sa kanya na tumatakbo. Ang isa ay sa likuran, tapos ang isa naman ay sa gilid, doon banda sa may talahiban. Bigla raw siyang napahinto noong makitang naroon na sa unahan niya ang isang malaking katawan na nilalang at mabalahibo. Mukhang si Mike daw iyon. Ramdam niya rin ang presensya ni Alvin sa likuran niya. Sumigaw daw iyong si Mike. Tanda! Ano tingin mo sa sarili mo? Superhero? Nagmula kami sa pinakamataas na lahi ng mga aswang at marami na kaming pinatay ng mga albularyo. Sa tingin mo, may mailalaban ka sa amin gamit ang iilang pirasong kwintas na nasa leeg mo? Mula ngayon, sa amin na ang baryong ito. Kakainin namin ang kahit sinong gustuhin namin. Pero bago iyon, ay kailangang mabura ka muna sa eksena dahil isa kang sagabal sa mga plano. At siya nga pala, kung nagtataka ka kung bakit hindi pa namin binibiktima si Mayan, dahil gagawin namin iyon sa gabi ng kanyang panganganak. Mas masarap kainin ang buntis na nanganganak. At ang pinakamasarap pa doon na bahagi ay iyong sanggol. Kahit medyo maliit, ay sulit naman sa sarap. Wika pa raw noon na parang ginagalit si Tito para mawala siya sa kanyang focus sa pakikipaglaban. Pero nararamdaman niyang papalapit ng papalapit si Alvin sa kanyang likuran. Kaya mabilis raw siyang umikot sabay bitaw ng tigalpo sa likuran at napatalsik niya agad sa malayo si Alvin. Nabasag niya rin ang tagabulag noon, kaya nakikita niya na ng malinaw noong bumagsak si Alvin sa lupa. Doon na raw nagsimula ang kanilang mano-manong labanan. Hindi niya rin mapatay basta-basta gamit lang ang tigalpo dahil matibay raw ang dalawang iyon at nagmula sa mataas na lahi ng aswang na meron ding depensa ng mga orasyon. Wala rin siyang dalang armas noong naglalakad, kaya hinihintay niya rin talaga ako na dumating dahil nasa akin ang espesyal niyang itak at buntot ng pagi. Laking pasasalamat niya nga raw noong dumating ako agad at hindi niya rin inakala na may lakas ng loob ako para lumapit at sumaksak ng diretsyo sa isang mabangis na halimaw. Sana nga raw ay tanggapin ko ang ipinamamana niyang mutya at mga anting-anting dahil karapat dapat daw akong maging manunugis. Sabi ko naman na ayoko ng ganun. Tama na iyong may kaalaman ako, pero ayokong may tangan na kakaibang mga kapangyarihan. Maliban sa maraming bawal kapag may ganun ka, madalas mabigat pa raw iyon sa buhay. Makapangyarihan ka nga, hindi ka naman uunlad. Ayos na sa akin iyong mga kaalamang itinuro niya para maprotektahan ko ang aking pamilya. Matapos naming mailigpit ang katawan ng dalawang aswang, ay sinabi ni Tito na ako na lang daw ang bumalik doon sa bahay. Magpapahinga na raw siya. Sabi ko naman na sige, gabi na rin naman. Matulog na lang siya ng maaga dahil kinabukasan ay pupuntahan ko siya. Mag-iinuman kami maghapon. Isasama ko rin ang 3 kong kaibigan para masaya. Marami pa rin naman ang natitirang karne. At dadalhin ko sa bahay niya ang buong ulo noong baboy at gagawin naming lechong kawali para sa pulutan. Pumayag naman si Tito. Noong makarating ako sa bahay ay nakita kong malapit nang maubos ang iniinom nila. Sabi naman nila na bakit daw ang tagal ko. Nagpaliwanag naman ako na sinamahan ko si Tito kasi may namataan daw na aswang pero hindi namin naabutan. Sinabi ko na rin sa 3, "Oh, tama na yung inuman nyo.
Ubusin nyo na lang yung natitirang kaunti. Bukas na lang tayo uli mag-inom. Doon tayo mag-iinuman sa bahay ni Tito Marcelo. Pwede tayong mag-ingay doon kahit pa maghapon magdamag. Ayos! Tamang-tama, tol. Wala tayong trabaho bukas. Sa susunod na linggo pa raw magkakaroon uli. Sabat pa ni Tony. Uy, puntahan niyo ako rito bukas ng alas 10 ha. Tulungan niyo ako magdala ng mga alak at ulam doon. Oo, tol. Walang problema. Wika naman nila at tinulungan na rin nila akong magligpit ng mga pinag-inuman namin para walang masabing reklamo si Papa. Noong pumasok ako ng pinto ay nakita kong nakaabang sa akin si Mian. Kuya, nasaan na sina Alvin at Mike? Sabi ko naman, huwag ka nang mag-alala. Hindi na sila magpapakita pang muli sa atin kahit kailan. Iniligpit na namin ni Tito. Lumiwanag naman ang mukha ni Mian. Sabi ko naman sa kanya, huwag kang maingay kina Mama at Papa ha. Sabihin mo na lang na nagkaroon kayo ng pagtatalo ni Alvin at sinabi mong makikipaghiwalay ka rin kapag hindi ka pinakasalan. Tapos, sinagot ka ni Alvin na hindi ka talaga niya papakasalan at umalis na. Para na lang kunyari, tinalikuran niya na naman ang obligasyon niya sa'yo. Oo kuya, sige, yun ang sasabihin ko. Pagsang-ayon pa ng kapatid ko at pumasok na sa kanyang kwarto. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, ay nagtanong si Papa kung nasaan na raw si Alvin. Sabi naman ni Mian na hindi na babalik yun kahit kailan. Tapos ikinuwento niya ang pinag-usapan naming gagawing palusot. Muli namang nagalit si Papa dahil napakawalang kwenta daw pala ng lalaking iyon. Mali raw siya na pagkatiwalaan pang muli na makasama iyon ni Mian sa iisang bahay. Habang naglilitaniya si Papa sa sala, ako naman ay nag-iimpake ng mga dadalhin naming pagkain sa bahay ni Tito Marcelo. Pagkarating ng 3, ay agad kong iniabot ang mga dadalhin at sinabi kong tumakas na sila agad habang hindi pa sila nakikita ni Papa. Kay Mama na lang din ako nagpaalam na aalis at makikipag-inuman. Wala namang naging problema iyon kay Mama. Dahil mas okay daw iyon na sa ibang bahay ako uminom kaysa makita ng mga kareligion nila na madalas may inuman sa bahay namin. Kasiraan daw iyon sa imahe ni Papa ko bilang pastor. Mula noon ay doon na uli tumira sa amin si Mian hanggang sa makapanganak siya. Kalaunan, nagpaalam na ako sa kanila na aalis at hahanapin ang swerte ko sa Maynila. May sapat naman akong ipon at nawala na rin ako ng ganang mag-aral pa. Sa kabutihang palad, dahil nagkaroon naman ako ng magandang buhay, may tao rin kasing nagtiwala sa akin at hindi ko sila binigo. Hanggang dito na lang Sir Carl ang kwento kong ito. Naway inyong nagustuhan, pati na rin ang iyong mga tagapakinig dito sa iyong channel na Katotohanan at Misteryo. More power po sa iyong channel Sir Carl ha, and God bless. Lubos na gumagalang, Isoy o Tirso ng Alabang. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.